Ako ay makain ng aking ano yan, lunch. At makikinig ako ng ano yan, tugtog. May naano ako eh. Hindi tugtog. Yung Rafi Tulfo in action. Yan ang aking ano yan, pinapanood. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Tell me, all my wishes came true. Shine like a billionaire. Shine like a billionaire. Baliwala na sa akin. Ang problema ko lang po, siyempre po mahal ko pa rin siya. Si Jasmine Laurel and si Gilbert Mara. Magkasintahan sila, idol, and direreklamo nila ang ex-girlfriend ni Gilbert dahil sinisiraan raw nito si Jasmine. Sinasabi raw nito na siya raw ay may HIV at isang babaeng bayaran. Teka muna, masama yun ah. Si Miss Jasmine po ay 36-year-old at si Sir Gilbert po ay 27. At ang Age doesn't matter. Mahilig ka talaga sa mas may edad. Kasi yung ex mo is 68 years old. Yes, sir. Pero pababa na pababa, 36. Ngayon, kung sakali na hindi kayo tumagal ni Ma'am Jasmine, ang kukunin mo siguro, baka, 30. Hindi ko po alam, sir, idol. Joke lang yun. Pero happy naman sila, makikita mo naman sa facial expression nila dalawa, lalo na si Madam. Pero si Madam ang may problema, no? Ano po yung problema niyo po, Ma'am Jasmine? Hindi po kasi tumitigil yung ex niya sa pagte-text sa akin ng mga... Ginugulo ka? Opo. Simula po nung nagsama kami, 2 years na po yung pagsasama Ano namin. pong klase mga panggugulo po? Na Jasmine? may paratang po sa akin na may HIV daw po ako, sa warehouse daw po ako nagtatrabaho, hostess at po daw po ako, kung sino-sino na daw po yung lalaking nakatali ko. Taguin niyo po yan. Yung mga text messages sa inyo, gagamitin po natin yan. Nandito po. Ebidensya sa korte kapag kayo po'y nag-decide na nasampan siya ng kaso, paninirampuri. Ano po? Sir, Yes, sir. naiyak na si Sir. Dapat ang maiyak si Ma'am, pero ikaw ang naiyak. Curious lang po ako, Sir. Ano bang dahilan bakit po kayo nagkahiwalay ni Ma'am Flore de Guzman, 68 years old? Siguro Wala po, ng sir, pera. hindi na po siguro ako masaya sa kanya. Kaya Hindi na ako kayo masaya. Bakit hindi na po kayo masaya? Ba't niyo po nasabi? yun po kasi yung nararamdaman ko na parang iba na po yung patutungo ko sa kanya. Yung bang, Palagi ka nag-aaway. hindi naman po, sir. Pero kung walang pag-aaway, ba't kayo naghiwalay? Ano po kasi, sir, parang habang tumatagal po kasi parang nawawala na po yung attention ko para sa kanya. At bakit? Kumbaga parang nagsasawa ka at bibisyon. Parang gano'n na rin. Bakit ka nagsasawa? Ibig sabihin, hindi mo talaga siya tunay na mahal. Sorry, Ma'am Jasmine, ito pong mga pagtatanong ko kay Sir Gilbert ay merong kapulutan ng aral ang mga lovers out there, especially kung hindi sila magkaedad. Both sides to, yung mas matanda o yung mas bata. So nagkakasawa na po kayo. Bakit na po kayo nagsasawa na kay Ma'am Flory? Ano po siguro yung bang bawat araw na iniisip ko na hindi na talaga ako masaya para sa kanya. Dahil, Habang buhay ko manatili sa kanya na may edad na siya, parang... ayun, tumbok mo na. Dahil may edad na siya, Ano po, na-realize mo one time sa pagsasama niyo yun, dumating yung punto na hindi ito ang gusto kong karelasyon ng matagalan dahil mas matanda pala sa akin to. yes, sir. Pero isn't that unfair para sa kanya na dapat kapag kayo magkarelasyon, mamahalin mo siya hindi dahil sa edad, kundi dahil yun ang tinitubok ng puso mo. Di ba yun talaga ang meaning ng true love? Paano po nakilala niyo po itong si Ma'am Floyd? Bali, textmate lang po. Sa text. Yes, ang Pero ganun. nakita kayo. Nung time na lumuwas na po ako sa Maynila nagtatrabaho, yun, nagkita po kami. Ano pong trabaho niyo? Construction po. Si Ma'am Floyd, Pumapasok po ng kasambahay sa kapatid niya. so textmate, gaano kayo katagal nag-textmate muna bago nakita in person? Mga 1 taon po siguro. Ay, Many months bago kayo nagkita? months po. Okay. Ano pong naging reaksyon niyo? Sinabi ko sa kanya doon na matanda ka na pala, akala ko'y bata ka pa. Nagsinungaling ba siya sa'yo doon sa habang kayo nagte-text? Ay, hindi naman po, sinabi naman po lahat, pero hindi naman pa ako naniwala. Bakit hindi ka naniniwala sweet yung mga kanyang mga nasa text? Siguro sa boses niya, iba po talaga. Boses bata. Parang ganun po.
Nung makita kayo, sabi mo matanda ka na pala. Oo, sinabi ko po yun. Totoo. Sakit yun para sa kanya. Anong naging reaksyon niya nung sinabi mo yun? Wala po, tumawa lang po siya. Tinuloy mo pa rin. Hindi na po. Parang tagal lang po kaming bago nagkita. Nag-sex ba kayo? Opo, Gaano kayo katagal na magkarelasyon? 9 years po. 9 years. Yes po. So sa 9 years na yan, ilang beses kayo Hindi ko lang po mabilang. Marami. Marami po. Oo. Ba't ka natawa dyan, sir? Hindi kaya, sir, pinaglalaroan mo lang ito? Hindi naman po, sir. Di ba sabi mo, nung makita mo, matanda ka na pala. Doon pa lang sana may pagkakataon ka ng umatras, ng pasimple. I'm sorry. At least hindi pa masakit sa kanya yon. As opposed to, nakita kayo, 9 years kayo nagsama, 100 beses umahigit pa kayo nag-text. And then all of a sudden, boom, may nakita ka mas bata, ayoko na sa'yo, Ma'am Flory. Pangit. Nung time ko po yun, sir, nung nawalan ako ng trabaho, bali, sa kanya po ako lumapit. Parang relasyon pa lang namin. Hindi kami So nung nawala kang trabaho, kinukup ka niya. Hindi po. Tinulungan ka niya? Nagpara po ako sa kanya ng trabaho. Yun, Ano yung itulong niya sa'yo? pinakop po niya ako ng sa kapatid niya. O, kita mo yan? Tinulong ka pa pala. Ma'am Flory, magandang hapon. Gandang hapon po, sir. Ma'am Flory, yung boses mo po, parang ikaw ay mga nasa 35 years old. Ganun po. Hindi po, matanda na rin po ngayon pong October 68 na po ako, sir. 68 na po kay madam. Andito po, ma'am, yung inyo pong ex na si Mr. Gilbert Mara. Ang kanila pong request, kasama niya ang kanyang bagong girlfriend, kung pwede tantanan nyo na silang dalawa na okay mag-text ng mga kung ano ng mga kabulastugan. Pwede ho ba? Sir, matagal na pong hindi ako nagtitik sa kanila. Matagal na rin po kaming hindi nagkikita. Magdadalawang taon na po ngayong Abril. Ang hinihiling ko lang po sa kanya yung mga pangako niya sa akin na kahit anong mangyari, kahit saan siya makarating, hindi niya ka ako pababayaan kasi may edad na nga ako. Pero Sige. kung hindi niya tinupad yun, sir, kaya nagsusumikat ako, naglalabada ako, kung ano-ano lang, sir, kasi wala pa ako pinag-aralan. Ang masakit lang po sa kalooban ko, sir, yung sinabihan ako ng babae na, matanda ka na, bubo ka pa, taka ka pa. At niloko pa nila ako. Nagpakatago-tago pa ho sila. Pero sa ngayon, baliwala na sa akin. Ang problema ko lang po, siyempre po mahal ko pa rin siya. Opo. Binati ko siya ng birthday niya. Nagalit ko yung babae. Bakit daw pa text-text pa ako ng happy birthday? Ba't pa bati-bati pa? Ang sagot ko sa kanya, masama pang bumati. Nakasama ko naman yan. Tapos ikaw, kahit ikaw, pwede kong batiin. Ang sagot niya sa akin, hindi mo ako pwedeng batiin kasi hindi kita kaibigan. Sabi po pati sir ng babae, kaya daw ako niliniwan ni Gilbert, hindi raw ako marunong maglugusuba, hindi raw ako marunong maglugusuba. Wala akong sinasabi sa yung ganyan. Ikaw lagi nagsasabing ganyan sa akin. Sinasabi mo malandi ako. Sinasabi mo yan lagi sa akin. Tapos sinasabihan mo kabit ako. Totoo naman kabit, bakit Hindi naman kayo kasal, di ba? Paano kung matatawag na ganun yun? Bakit na, kahit hindi kami kasal, yan na taong mahigit kami nagsama. Parang asawa ko na rin. Matatawag mo kasi ang isang taong kabit kung kasal kayo. Hindi naman kayo kasal eh. Ang isap naman sa'yo, ikaw na ang may kasalanan, ang tatang ninyo. Dapat Hindi ako matapang sa'yo. Ikaw yung lagi nagte-text. Ikaw yung lagi nangunguna sa akin. Wala. Humingi ka sana ng tawad, nagmumura ka pa. Bakit ako hingi ng tawad sa'yo? Wala naman ako naging kasalanan sa'yo. Sir Gilbert, nasa na po yung pangako nyo kay ma'am? Baka yun yung pinagpuputok ng kanyang butsi. Yung promise mo na pagtanda mo, hindi kita pabayaan kasi nung walang-wala ka, tinulungan ka niya, galing mismo sa bibig mo yan. Nasaan na yung pangakong yon? Yung sinasabi niya, hanggang sa pagtanda niya, mga ngako ko, hindi naman po totoo yun eh. Sa akin lang yung matutulungan Gusto ko ko kasi financial eh. ano niya eh. Pinansyal. Opo. Gusto niyang tulungan mo siya tuloy-tuloy. Kaya ikaw naman kasi, sorry Ma'am Jasmine ha, napakababaw niyo naman. Sasabihin niyo na, ikaw, Flory, hindi ka kasi marunong maghubot-tubad. Lahat naman ng tao kaya Hindi ko po maghubot-tubad eh. sinabi yun, sir. Kasi nungaling, tanda ko ng ito. Yun na nga ang masama eh, ginagalang ka nga eh. Ang kaso nga eh, lagi kayong ganyan eh. Ang masama pa doon, pag nadedihado ka na sa conversation natin, andyan na papasok na yung mga anak mo. Sa halip na dapat ay ikaw ay inaanuhan nila na wag nang ano sa akin, manggulo. Sila pa mismo nakikisawsaw, pati mga apo mo. Pati itong pinakahuli nung Webes, dinat ako nung manugang pa to, si Kristen de Guzman. Ito lang Webes, tapos sasabihin mo, hindi kayo naggugulo sa akin. Ang pinakahuli mong text sa akin, ito lang June, hanggang July. Tapos sasabihin mo, tumigil ka na. Paano ka tumigil? Ma'am Flory, may asawa pa ho ba kayo? O kayo po'y hiwalay? Ako po'y balo nang makita ko ni Gilbert. Wala po akong asawa. Niligawan niya po ako. Tapos ang sabi po, pinagharap kami ng mga kapatid ko at mga anak ko. Tinanong siya, mahal mo ba ang mama namin? Ang sabi niya, opo. Ang sabi ng mga anak ko po, kung baka yan ay hanggang ngayon lang. Kung yan ay lulukuhin mo ang mama namin, ngayon pa lang umalis ka na dito sa bahay namin. Kasi sa bahay namin yan eh. Doon tumuloy. Kinukup niyo nga po talaga. Opo, talagang pinupog ko po
po yan. Binigyan ko pa yan po ng trabaho. Minsan po, sinasabi ko sa kanya, mag-aral ka kaya. At ikaw ay may kinabukasan pang darating. Kasi mas matanda po ako eh. At Opo. sinabi ko pa sa kanya, baka ako eh, kaya gusto mo lang para magkaroon ka ng nanay. Hindi daw, mahal daw niya ako. Katotoo lang po, sir. Kinuha po ako niya sa pamamasukan. Dinala niya ako rin sa kapatid niya. Baka kinuha ka lang ni Gilbert, gusto niya magkaroon ng nanay? Kasi Yan po, sabi ko sa patay kanya. ang mama niya. Sir, baka meron kang tinatawag na Oedipus complex. Ibig sabihin yung bang mother image, Hindi naman po. may gusto ka sa someone na parang katulad ng nanay mo. Wala bang ganon? Wala po si Red. Nakita mo yung imahe ng iyong ina dito sa katawan ni Ma'am Flory. Yung time po kasi si Red doon, yung namamasukan siya, tsaka nandun din po time na ako. Parang naditibilog po ako. Nag-develop po kayo. Oo, ganun lang po. Anyway, karapatan mo naman, sir, kung talagang hindi na kayo magmamahalan, kaysa malang pipilitin ipagpapatuloy ng relasyon na hindi na healthy, okay na siguro na kumalas ka na. Ma'am Flory, Opo. tanggapin nyo na lang po na ito pong si Mr. Gilbert, total hindi naman kayo kasal, na ayaw nyo na sa iyo, unfortunately, masakit man, pero you have to accept the painful truth. At huwag nyo na pong guluhin itong dalawa. Matagal na po hindi ako nang gugulo. Natatandaan mo ba nung ako'y niloko mo? Naroon ka sa simbahan. Sabi mo, pumunta ako ng simbahan. Sabi ko, magkita tayo sa kagawad sa kapitan dito sa amin, sa barangay hall. Hindi kayo humarap. Sir, nung nagkataon po yun, nung nagpatawag po sila sa barangay, inatake po kasi ako ng vertigo. May vertigo po kasi ako, sir. Tantanan nyo na po itong dalawa kasi kapag hindi po lola, kayo po'y makakasuhan at pwede ho kayong makulong. Masakit man po sabihin pero yun talaga po ang pwedeng mangyari sa inyo, lola. Alagaan nyo na lang po yung mga apo nyo. Kalimutan nyo na lang po itong si Gilbert. Isipin nyo na lang, siya po'y naging parte ng bangungot ninyo. Ang mangyayari na lang dito is kapag hindi tumigil itong si Miss Lola Flory, ididemanda mo. Opo. Pagpapirmahin ko kayo sa barangay, Sige po. na tama na. Okay? Ma'am Lola, pirmahan kayo sa barangay, natigil na, okay? Opo. Okay. Lola, meron ba kayong bagong boyfriend ngayon? Binigay ko na po yung sabi ko pa nga sa kanya, iyong-iyo na yan. Kahit isaksak mo yan sa baga mo, iyong-iyo na yan. Iyo na, lagi mo nga tinitext, kinukumusta. Siyempre, mahal ko pa rin yan. May tinitig ko. Oo, ay di lumabas din nga yung totoo na naghahabol ka pa sa kanya. Ano bang team song yun ni Lola? Victims of love. Oh, paano ba kinakanta yung Victims of Love? Sample. Para lumamig ko dun. Our hearts have been so battered, our souls have been too hard. We lost to it, you carry on. We don't believe no more. Maling. Oh, Lola, yan, kinanta ka na ng Victims of Love. Ano naman po yung kanta mo para kay Sir Gilbert? Yung ako ba o siya? Paano ba yung tono nun, Lola? Paki-sample nga. Ako ba o siya? Sino ba sa aming dalawa? Tama po yun, sir. Maiiyak ako eh. Okay. Ikaw naman po ngayon, Ma'am Jasmine, anong team song yun ni Sir Gilbert? Ikaw ang buhay ko. Oh, pwede pang sample? Ikaw ang buhay ko, walang iba sa puso ko. Oh, sweet naman. Maganda nga. Oh, mas meaningful ito. Parang, may sasabihin pa ako kayo, Lola. Kung gusto mo sabi ng I love you kay Gilbert, ito na yung huling-huling pagkakataon. Mag-I love you ka sa kanya. Kung gusto nyo, I love you, mahal. I love you, mahal. I love you, mahal. Alderson. Over 140 years of Canadian craftsmanship. Okay. Well, ito last na yun. Okay, yun na yun. Last. 3 times na sinabi I love you. Okay. Salamat po, Lola. Lola, saan ba kayo nagdi-date ni Sir Gilbert? Sa bahay lang po, sir. Malakas ba itong si Sir Gilbert? Malakas po yan kasi bata pa po yan. 28 lang po yan ngayon. Mga nakakailan po siya? Halimbawa sa isang araw o sa isang gabi, ilang beses ho ba kaya nito? Ito lang, sir. Mahirap naman ho yung marami. Nung bago lang po kami, yan. Nakakatatlo yan. Ang tindi. Para ba siyang sabik na sabik nung bago pa lang kami. Oh! Minsan nga po, gusto pa niya sa araw eh. Hindi lang pwede kasi araw eh. Araw at gabi. Medyo... Siya ho ba'y uminom ng robas? Hindi po. Basta tatlo kayang-kaya niya. Malakas pala talaga ito.
Malakas po yan. Lola, maraming salamat po again. Good luck po, Lola. Salamat din Thank po, you. sir. Thank you po. Ma'am Jasmine, iba barangay natin, and thank you for being a good sport at hindi ka napikon yung mga pag-uusap natin dito. At panalangin po namin Naintindihan ko naman po yun. na sana po maging masaya na po ang pagsama nyo. Ikaw naman, Sir Gilbert, sana wag yung ginawa mo kay Lola, gagawin mo kay Ma'am Jasmine. Sabi mo isang araw na, teka muna, mas matanda to sa akin ng 9 years. Tapos bigla mo na lang siyang iwan sa ere. Don't do that. Pero para Dahil sa akin abuti naman, ka ng karma. sir, kung hindi na siya magiging masaya sa akin, okay lang po. Tatanggapin mo. Opo, kasi ako naman po nagsasabi sa kanya na kapag meron kang makitang mas higit sa akin o mas bago, alam ko naman pong hindi pang habang buhay yung magiging relasyon namin. Alam mo, ma'am, advice ko lang po sa inyo, ha? Ma'am Jasmine, huwag niyong masasamain. Huwag niyong ibigay todo. Huwag, ma. Kasi sakali man dumating hindi inaasahan, hindi masakit pag itong biglang kumalas. Kasi bata pa to eh. Pwede pa ito maghanap. So kung ako sa'yo, kung may mga pera ka, may mga savings ka, do not give it to him. Hawakan niyo po yun. Kahit na anong klaseng pambobola niya, hindi natin alam kung ano talagang pakay niya. Although, bali nga mahal na mahal kayo nito, pero madaling magsawa to eh. Dapat yung pagmamahalan niyo, one to sawa. Okay? Ikaw naman, sir, huwag mo nang lokohin si mama. Tatanong ko lang po kung kailan po yung magiging settle down nung sa barangay. Kasi Quezon Province pa po sila. Kami po dito sa Cavite. Kung napakalayo ni Lola, wag na natin puntahan. Kami na. Total, nag-usap naman na tayo dito. Sige, pag halimbawa inulit pa, starting today ha, inulit pa, then balik ka sa amin, sasama namin kayo sa korte. Ididemanda natin. Masakit man magdemanda ng isang lola, nasa kanyang katandaan, pero kung yun lang maging paraan na para mapatigil siya, so be it. Ito ba mabait? Ay naman po, wala pong bish niya. Sobrang bait po. Sobrang bait. Sobrang Dali. bait po niya. Mabait ka raw? Para sa akin, oo po. Baka mabait ka kutong tulog. Hindi naman po, sir. Kung kay Lola nakakatatlo ka, dito, pre, ilan? Meron po para sa Tabla-tabla lang. Talaga ni Sir, Iyak. Pag binigyan ko siguro ito ng robas, baka times 2 yun. Kung talagang mahal mo na si ma'am, stick with ma'am. Para hindi naman kayo pag-isipan na bastos naman ito sa lalaki. Pag nagsawa sa babae, parang basahin na tinatapon. Wag ko. Yes, sir. Ano may pangako mo ngayon kay ma'am na hindi mo gagawin yun doon kay Lola Flor? Mamahal kita habang buhay. Alam ko naman yan. Mahal na mahal kita, babe. Jasmine. Anong sagot niyo doon sa sinabi? Alam ko naman, sir, yung kung gaano siya magpahalaga sa akin. Kasi siya na lang po yung taong sobrang nagpapahalaga sa akin ngayon. Hiling ko lang, sana maging okay yung pagsama natin. At saka, yun, kung may matagpuan ka pa na mas higit pa sa akin, di ba lagi ko sinasabi sa'yo, magsabi ka sa akin, hindi kita pipigilan. Kasi gano'n kita mahal eh. Ibibigay ko yung kung ano yung kaya kong ibigay sa'yo. Kahit masakit para sa akin na magkahiwalay tayo, kung talaga naman hindi ka na para sa akin, hindi ko na ibibigay. Sana pang matagalan na ito o habang buhay na itong pagmamahal ng dalawa. May anak po kayo, ma'am. Sa una po, Ilan? lima. Ilan taon po yung mga anak niyo? Ano po, mga binata't dalaga na po. Ano pong reaksyon ng inyo pong mga anak tungkol sa inyong relasyon dalawa Okay ngayon? naman po, nakakasama naman po namin sa bahay. Okay lang sila sa kanya. Okay naman po. Kayo sa may anak na ba kayo? Wala po. Binata po siya. At least maganda, tanggap ka ng mga anak niya. Walang kumukontra. Bakit? Ano bang kabaitan nakita niyo sa kanya? Sige nga, Bukod po dun sa walang bisyo siya, walang bisyo. tangang tutok po siya kung paano ka aalagaan. Malaga. Oh, O sweet, ibig sabihin. So walang bisyo, sweet, ano pa? lagi siyang nandyan kung may problema ako. Tapos parang nakakaya niyang dalhin ko ano yung mga topak ko. Mapapasensya at kakalagaan, ano pa? Pag yung may mga problema ako, yun, siya yung gumagabay. Kasi may pamilya naman po ako pero parang wala. Bibigay ka ba? So parang lahat ng qualities na hanapin ng isang babae sa isang lalaki nandoon na. Wala man po siyang tangian na magbigay ng sapat na pera. Pero para po sa akin, hindi po dahilan yung para magkahiwalay. Ang tagal ko na hindi kinilig. Ngayon, kinilig ako doon sa love story niyong dalawa kung paano kayo nagkatagpo. Very happy ako. Madam, good luck. Sige sir, salamat po. Huwag mo ibigay todo-todo. Medyo magtira ka pa ng konting espasyo sa puso mo na yung espasyo na yun ang pagtataguan mo na in case nagka-loko-loko, yung magiging buffer mo, shield mo, na para hindi sumagat yung sakit na idudulot kung sakali man
Pero wag, pag-aralan mo pa rin siya. Ako po ay may regalo sa inyo. Dalawa. Ito po isang ultra mega gift check po ito. Groceries. 1,000 po halaga nito. Ayan, 500 for you. 500 for you. Pwede na niya i-grocery ngayon mismo. Diretso na kayo. Okay? So, thank you. Congratulations again. Thank you po. Okay. Yan. Hindi ako naniniwala dyan. Ang pagmamahal ay ano lang yan. Sa umpisa lang yan. Pag nagsawa na, yan. Lalo na kung lalaki nag-aasa lang sa babae, ay. Dating ng araw, hihiwalayan din yan. Yung sabi ng babae, hindi daw sapat, yung tungkol sa pera, hindi daw ng mahal, sapat. Siyempre, kailangan ng pera. Parang, sa ano ko, okay lang na walang pera. O paano mabubuhay? Siyang ano yan, masuporta sa lalaki. Ay, matandaan na siya. Excuse me. Paano kung hindi niya na nakaya magtrabaho? Siyempre, iwakan din siya. Ay, kaya yan. Hindi ako naniniwala sa mga sobra-sobrang mga pagmamahal na yan na mga biglaan lang na pagmamahal. Dapat kilalanin muna ang lalaki. Lalo na kung susuportahan ng babae. Hindi yung one-way lang, one-way ticket lang, ang babae lang ang masuporta sa lalaki. Paano kung wala ng pera? Goodbye. Tulad nung kay Lula, na 68 years old. Ano na nangyari? Sinawaan na. Dahil tumatanda na daw. Tapos siya, bata pa. Ilang taon na yung lalaki. Tapos yung babae, 68. Na-realize yung lalaki na ay, tumatanda na si Lula. Kaya, pinagpalit na siya sa Miss Jo, mas bata. Mas bata sa kanya. Kaya, yan. Pag paano pag na 68 na yung babae? Paano na pagdating ng araw? Kaya nga na-realize ng lalaki ay tumatanda na si Lola. Pero kung may pera yung babae ngayon, hindi yun papalitan. Kasi may pera pa eh. Yan. Lalo na kung sunod sa luho. Walang ginawa yung lalaki. Paupo-upo lang. Paano lang, palakad-lakad. Hindi siya hiwalayan. Pero kung ang babae ay walang masyadong pera at tapos matanda pa, ay talagang mahanap ng babae na medyo may edad-edad. Pag yung babae ngayon na ipinalit ay matanda na rin, yung lalaki kabataan pa, mahanap naman yun ng iba. Yun, ay Diyos ko po. Kung mahanap yun ng medyo kaedad na lang, kaedad talaga, para forever na, para yung kasama-sama na. Hindi yun sa, excuse my language, sabihin ko, dahil hindi lang sa sex. Ang pagsasama, hindi lang basihan sa sex lang. Tingnan mo, anong nangyari na doon sa babae. Pinalita na siya. Dahil walang pagmamahal. Base lang sa sex ang relasyon nila. Excuse my language, pero yan ang totoo. Dahil kung matingin ka lang sa
anong tinatawag niyan? Sa, ang kasiyahan. Nagsasawa din yan. Pagkatapos yan, mahanap na naman. Ganun man talaga yun. Sa umpisa lang. Excuse me, talagang akala mo, honeymooners. Kung saan saan napunta, kasama-sama, yan. Pagtagal na, mahanap na lang naman ng iba yan. Ganun na. Lalo na kung matanda ng babae. Kaya, hindi ako, hindi ako sang-ayon na kumahanap ng babae, ay ng lalaki, yung companion talaga na makakasama mo. Hindi yung matanda ka na, mahanap ka pa ng bata. O anong hinahanap mo? Ay, syempre, yung personal na kaligayahan. Dahil kung talagang gusto companion, mahanap, yung talagang, kaedad, yung may edad na, para, kasama-sama, companion. Pero kung ang babae mahanap ng bata, ay talagang mahilig. Yan ang ko. Kaya tingnan mo yun. Ano nangyari? Pinagsawaan na. O, di pinalit na siya. Dahil nasabi na isip ng lalaki, tumatanda na. O, tingnan mo. Dahil hindi naman talaga siya mahal. Nangangailangan lang talaga yung lalaki ng matutuluyan, makakainan. O, ganyan yan. Ay, naku po. Kaya, dapat huwag magtiwala sa mahal kita, mahal kita, mahal kita. Pero, pag sinawaan na, o lalo na kung wala ng pera, ay, mahanap yan ng iba. Lalo na kung mayaman ang lalaki. Lalo na kung nagyaman ang lalaki. Kasi, pag binibigyan ng pera ng lalaki, ay ng babae, siyempre, mapayaman yan. Pag, may pera na ang lalaki, ipalitan na siya, mahanap na ng babae na talagang makakasama niya habang buhay. Ganyan yan. Kaya lang huwag tayong talagang mag-isip ng tungkol sa sa kasiyahan. Kasi hindi habang buhay. Ay babata ka, papunta na sa pagtanda. Hindi mo yan matatago. Tingnan mo yung lalaki. Naisipan niya, na-realize niya tumatanda na yung babae. Kaya nagpalit na sa medyo may edad-edad. Tapos naman, yun na naman babae. Pag matanda na rin, mahanap na naman yung lalaki. Na medyo madatong-datong. Ay, naku po. Ang kakaawa. Kaya, Diyos ko po. Kaya gusto ko manood ng mga rapid tulpo in action. Kaya lang, natutuwa lang. Karamihan talaga sa mga babae, nagbubulag-bulagan. Kasi, ang nila, may pera ako. Yan. Paano kung wala ng pera? Yan. Kung kailan ka na tumanda, na talagang ugod-ugod ka na, dyung ka na, wala ng pera. Ay, naku po. Kaya, i-enjoy mo na lang ang buhay mo. Kasama, maghanap ka na lang yung kaedad mo. Yon ang magandang makasama. Yung, medyo may edad na. Hindi yung matanda, bata pa. O di sasabihin ng mga tao, mahilig, matanda na mahilig pa. Pag iniwanan na, tatawanan ng mga tao. Lalo na dyan sa Pilipinas, ay Diyos ko po. Mabuti kung dito sa Canada, walang pakialaman. Pilipinas,
Dado ko niya sa probinsya ka. Ay. Magiging talk of the town ang babae. Sa lalaki, walang problema yan. Kung maghanap yan ng ilang matandang babae. Pag ano niyan, kasama ang mga kaibigan, ipagmamalaki pa yan. Kasi, may suporta. Nagyayabang pa yan. Kasi may suporta. May mga lalaki ganyan. Sabi nga yan, may narinig ako. Walang pera. Walang walang tea. Totoong nangyari yan, ha? Sa Santa Elena yan. Kasi mas may edad na yung babae. Yung babae, yung lalaki, medyo bata pa. Ay mahilig naman yung babae. Halata naman na mahilig pa. Kaya sinabi ng lalaki, walang pera, walang titi. Wala inda. Kung mahanap ng ng mga kasama mo sa buhay, dito ka na lang maghanap. At least pa. Kahit hindi mayaman, basta foreigner. Kaysa naman na Pilipino, wala pa din pera. O, di ba? Pilipino, wala pang pera. Kaya doon ka na lang sa foreigner, hindi baling mawalang pera, foreigner naman. O, di ba? Hindi ko naman linalait ang mga Pilipino, Kaya lang, karamihan talaga sa mga lalaki, nagugusto sa babae dahil sa pera. Sweetik na eh. Kasi nga, ay yan eh. Chance na yan na magkapera. Ay, Diyos ko po. Marami ako panood dyan kay Rafi Tulfo, tungkol sa mga babaeng matanda na gusto pa sa lalaking bata pa. Hindi maghanap ng kaedad. Gusto mas bata pa. Eh, syempre, Pilipino yan. Mahanap yan ng mas bata. O bakit naman mahanap yan ng matanda? Eh, makakakuha ng mas bata. O bakit napatol ang lalaki na bata sa matanda dahil sa pera? O, di ba? Dahil kung walang pera, bakit naman mapatol ang bata sa matanda? Mahanap na lang ng mga mahanap na lang ng mas bata kahit walang pera. Kaya mga lalaki, mga sweetie. Dati nung kapanahonan ko, ang mga babae nasabi, mahanap ako ng dirty old man. Pero ngayon, masabi ng mga lalaki, mahanap ako ng matandang hukluban. Basta may pera. Ay, nako po. Ay, kawawa ang mga Kaya nanonood ako dyan kay Rafi Tulfo palagi. Kasi marami akong natutunan. At marami naawa ako sa mga lula na inayawan na dahil wala ng pera.
Ay, Diyos ko po. Anong gagawin para magkapera? Madaya. Madaya si Lula. Para may bigyan ng, para magbigay ng pera. Ay, Diyos ko po. Naiinis ako sa ano, sa mga matanda na ay maano pa, mahilig pa. Hindi ko naman linalahat, ha. Okay lang kung ano, bata pa yung babae at yung ay ano na, nandiyan kaya ano, 68 na. Tapos yung lalaki, ano, 70, anong 7, ano, ay 70, 27 lang. Oh. Tapos yung babae, 28, ay, 28. 68. Wala, tingnan mo. Siguro, na ano yung lalaki, pag nakakatabi, nang didiri. Nang didiri. Siguro no, nainom muna yung lalaki. Ay, wala nang pangbiling alak. Kaya nang nadidiri na, kaya naghanap na ng iba na medyo mas bata-bata pa. Ay, Diyos ko po. Kaya kayong mga lola, maghanap kayong yung makakasama nyo, yung medyo kaedad nyo, malapit sa edad nyo. Huwag kayong mangarap na ng mga bata pa. Gagawin lang kayo niya ng praktisan sa kakainan. Pagkatapos niya, pag kulang na ang pera, mahanap na ng ng ibang mapagpagkunan. Ay, yung lalaking yun ay parang yan, matandang, ang dati doon ang pelikula, Akchay Killer. Ngayon, matandang killer, yung ang tinatarget ng ng lalaki, yung may edad na, may pera, basta may pera. Pag hindi na nasuportahan, hindi na nasunod ang luho sa buhay, yan, mahanap ng medyo may pira-pira. O kung sweetik ang lalaki, habang binibigyan ng pera ng babae, matago yan ng pera. Matago yan. Pagkatapos niyan, pag sawa na, pagod na, kasi sino ba naman na makakasama mong matanda, ha? Para na lang, yan, tawag nyon? Lula? Parang lula. Lula sa tuhod. Ay, naku po. Mag-isip-isip. Kung gustong may makakasama sa buhay, yung medyo malapit sa edad ng babae. Para hindi hindi palit-palit ng lalaki. Kasi tumatanda na, okay lang kung bata pa. Eh, paano kung matanda na? Tapos palit-palit ng lalaki. Diyos ko po. Okay lang, bata na. Bata ka pa. Yan, palit-palit ka ng boyfriend. Ay, yung, Diyos ko po, nag-uugod-ugod ka na. Tapos palit-palit ka pa ng boyfriend at naghahanap ka pa ng mas bata pa. Ay, Diyos ko po. Ay, naku po. Ako tanggap ko na matanda na ako. Hindi ko kayang compare ang sarili ko sa mas matanda, sa mas bata. Nasabing, habang tumatanda ka na ay lalo kang gumaganda. Gumaganda yan. Lalo nang mas bata. Bata
pa yan eh. Wala kang kalaban-laban dyan. Kaya ang mga matanda na, huwag makipagkantesan sa mas bata. Dahil wala, tawanan ka lang. Ay, naku po. Naawa ako dyan pag nanonood ako dyan sa Rapid Tulfo in Action, ay, Diyos ko po, naawa talaga ako sa mga babae. Dahil, madaling mauto. Ay, ako dati, nauto-uto din ako. Pero, natuto sa mga pagkakamali ko. Kaya ang iba talaga, hindi natututo. Alam mo kung bakit? May pera ako. O, iyan ang katwiran. May mapera ako. Ay, paano kung naubos na? Kung nahot-hot na? O, paano na? O. Ay, naku po. Kung kailan ka, kung kailan ang isang tao ay nag-uugod-ugod na, wala ng pera. Siyempre, para hindi ka bayaan, mabigay ka ng pera, masuporta ka. Talagang gagawin mo ang lahat para hindi ka iwanan. O sino ba naman natanga na pera nang nagbibigay pera, tapos iiwanan mo? Maiwan yan kapag wala ng pera. Ay, Diyos ko po, sinong babae maniniwala na mahal mo ang isang lalaki na matanda na? Walang matandang babae na magugustuhan ng lalaki na bata pa, lalo pa sa Pilipino, kung walang pera. Yan ang realidad. Swertihan lang kung talagang magugustuhan ang isang babae na matanda na kung walang pera ang babae. Diyan ako maniniwala na talagang pagmamahal yan. Pero kung talagang masabing mahal ako dahil lang sa pera, hindi yung pagmamahal. Diyos ko po, nakakainis. Sa totoo lang. Dahil akala nila mahal na mahal sila. Hindi na realize na kaya mahal na sinasabing mahal dahil pera. Oras na wala ng pera, magustuhan pa kaya ang matanda? Hindi. Bakit mapatol ang matanda sa ang lalaking matanda sa sa babae? Ni makakahanap naman ng mas bata pa. Saka, anuhin mo na. Sabi nga nung lalaki, na-realize na tumatanda na, ay syempre, alagain na. Ay, yung lalaking yun, hindi yun maalaga ng matanda. Lalo pang bata pa. Nagugusto lang ang lalaking bata sa matanda dahil sa pera. Yan ang katotohanan. Maniniwala pa ako talaga kung ang matanda na babae minahal ng bata pang lang lalaki kung ang babae walang pera. Yan, maniwala pa ako. Pero kung ang babae nagustuhan dahil sa may pera, lalo na kung nakikitang talagang loaded ang pera. Lalo na kung nakikita na mapera. Ay, Diyos ko po. Sino pag ang tangaan maiwan dyan? Maiwan yan pag wala ng pera. Diyan na tatawanan ng mga tao. Ibang tao tatawanan na. Lalo na kung matanda na. Kasi iniwan, wala ng pera. Kaya hanga ako doon sa may mga may edad na nahanap sila ng talagang companion, yung may edad na rin. Hindi nahanap ng bata pa. Halos na lang na yan. Apo mo. Napato lang yan dahil sa pera.
Paulit-ulit na ako nasabing pera. Totoo naman. Bakit? For example ako, papatulan ba ako ng ng lalaki na wala akong pera? Wala. Papatulan ako dahil sa pera. Lalo ng mga regalo, bibihisan mo, lahat, gabos, pati sapatos, pati underwear, mga perfume, lahat-lahat ibibigay ko. Yan, hindi ako iiwan. Pero oras na wala na akong maibigay, goodbye. Oh. Ay. Goodbye na. Tapos ako ang walang pera. Tapos yung lalaki, pasarap-sarap, at iba na ang kasama. Bas bata pang babae. Ay, naku pa. Kaya, ay, naawa ako sa mga matatanda na talaga na mahilig pa. Diyos ko po. Siguro napikit na lang lalaki. Tapos mainom. Mainom ng alak. Pag habang nag-i-imagine na bata yung lalaki. Di ba? Yan sa mga pelikula na ganyan. Naku po. Tapos kahit kapag magparaparito, okay. Tingnan mo mga Hollywood nga. Sa Hollywood lang yan ha. Mga mayayaman pa yan. Pero tingnan mo, pinapalit din. Nahanap din ng iba ang mga lalaki. Pagkatapos yung kariritoke, sira na ang mukha. Ay, naku po. Bakit kasi? Kaya, dapat matuto ka sa iyong kamalian para hindi ka paulit-ulit na magkakamali. Lalo na kung matanda ka na at wala ka ng pera. Ay, Diyos ko po. Kaya, ako, natuto ako sa mga kamalian ko. Dahil kung hindi, patuloy ako magkakamali. Ay, mabuti sana kung bata pa ako. Ay, ako matanda na. Ay, naku po. Ang ibibigay ko ng pera sa lalaki, ibigay ko na lang sa mga anak ko, sa apo ko. At sa sarili ko. Yan. Ay, naku po. Yan. At wala ka pang problema. Dahil magiging insecure ka. Maisip ka. Sino naman kayong kasama? Pag nalabas, sino kayong kasama? Bakit ang Tagalog? Tingnan mo na. Na-insecure ka pa. Di lalo kang tatanda. Ay, pero kung wala kang batang karelasyon, mas maganda yung lalaki na mahal ang babae. Sa totoo lang. At hindi ka hiwalayan. Dahil, mahal ka. Bilang ikaw. Pero kung mamahalin ka ng isang lalaki dahil lang sa pera, hindi yan pagmamahal. Pag wala ka ng perang maibibigay, ay, iwanan ka na. Kaya, dapat matuto sa kamalian ng isang tao. Yan ang advice ni Lola Doby. Yan ang advice.
Kahit akong propaganda, wala akong kalaban-laban sa mas bata pa sa kaysa sa akin. Yan ang realidad. kahit pa ang sabihin na, mas maganda ako kaysa iyo. Ay, walang problema yun. Matanda ka naman. O, di ba? Kaya hindi ka pwedeng makipagkompetensya sa mas bata sa iyo. Makipagkompetensya ka sa sarili mo. Ay, naku po. Kawawa naman yung lula. Na ano lang siya. Ay, naku po. Yan. Matuto sa kamalian. Dahil kung hindi ka matuto sa iyong kamalian, balik-balik kang magkakamali. Yan. Pabalik-balik yung mga nangyaring nakaraan, yung mga kamalian. Paulit-ulit yun. Lalo na kung nagtatanda na, ay Diyos ko po. Tingnan mo ako, Isang taon na lang, mas senior na ako. Kung maabot ko pa yan. Paano kung hindi na? Kaya, ini-enjoy ko ang buhay ko. Ayokong ma-stress. Kaya makuha ka pa ng karelasyon na magbigay ng stress sa'yo. Tatanda ka. Ay, naku po. Kahit mo yan, sabi nga kayan, kahit mo yan bigyan ng, sabi nga ni mama, kahit mo yan bigyan ng pera, hindi ayaw, yung yung monkey, pinapili ng ng saging at credit card, o anong pinili ng monkey? Credit card. Kaya, habang tumatanda ka na, hindi ka magsabi, ay, mapira naman ako. Ay, paano kung biglang nawala yung perang iyan? For example, hindi naman galing sa, halimbawa yung pera, hindi naman galing sa kabutihan. O kung kailan nag-ugod ka na, saka makakarma ang isang tao, mawawala din. Hindi mo alam ang mangyayari. Kaya, i-enjoy mo na lang ang buhay mo. Kasama mo ang iyong mga pamilya. Dahil, pag matanda na ang isang tao, kahit pa yung sino yung pinakain mo, pag alagain ka na, hindi ka na kaya asikasuhin. Lalo na kung wala ka ng perang may babayad, ay, Diyos ko po, may bibigay, sasawaan ka. Pamilya nga, kung hindi mo bigyan ng pera, hindi kasi kasuhin. Kung hindi mo bigyan ng pera, lalo na kung ibang tao, kung hindi mo mabigyan ng pera, sino ang mag-aalaga sa'yo? Kaya, dapat huwag mag-isip na ay, maging yan, yung tulog, maging yan, maging bulag-bulagan. Total, masabi, mapera naman ako. Okay lang na ubusin ang pera, basta masaya ako. Hindi yan ang, kasiyahan sa buhay, yung ano ba yan? Yung sex, hindi yan kasiyahan.
Bakit matanda ka pa? Makikipag-ano ka pa? Diyos ko man po, ano na yan? Ano na yan? Ano na yan? Masasabi niya, manyak. Matanda na, mahilig pa. Di ba? Matanda na, mahilig pa. Eh, di manyak na yan. Ang magandang ano, yung kasama mo yung mga anak mo, yung apo mo. Yan. Ay, guugod-ugod ka na, mahilig ka pa. Diyos ko po. Pagtatawanan lang ng ang matanda. Halimbawa ako, ha? Oh, matanda na ako. Kung ano yan, mahilig pa ako, anong sasabihin ng ibang tao? Ano ako? Malibog. O, di ba? At ano? Mahilig. Matanda na si Dubi, mahilig pa din, o. Di ba? Ay, naku po. Hindi na alam, pag nag-iisa ka, yung nakakakilala sa'yo, ikaw ang magiging talk of, ako ang magiging talk of the town. Ay, tingnan mo si Dubi, oh. Matanda na, mahilig pa, oh. Diba? Ay, pag iniwanan ako, tingnan mo, iniwanan si Dubi dahil matanda na at wala ng pera. O, diba? Wala ka ng mukhang ipapakita sa mga tao. Kaya kung for example ako, ha, kung gusto kong maglandi, dito na lang ako sa Canada, maglandi. At ang mga tao, walang pakialam. Kahit papalit-palit pa ako ng lalaki, walang pakialam dito. Pero sa Pilipinas, oh my goodness. Hindi pwedeng paano ka. Lalo kung matanda ka na. Hindi ka pwedeng papalit-palit ng karelasyon mo. Lalo kung, for example ako, nasa Pilipinas, palit-palit ako ng lalaki. Oh. Parang nagbibihis ako ng damit. Mga tao dyan, ako ang magiging talk of the town. Akala mo, okay sila, okay. Yung pala, pag ano, ako ang pinag-uusapan. Oh, ano yan? Walang respeto sa akin. Kaya, okay lang. Kung bata ka pa. Pero pag nasa ano ka na, okay, 50, pwede na. Pero pag nasa 60 ka na, ay Diyos ko po, 60, 70, hala, 80, hala, 90, ay Diyos ko po. Magtino-tino na. Ano na yan si Lola? Ugod-ugod na. May jowa pang, ay Diyos ko po, ano ba yan? Patawarin tayo ng ano. Ay Diyos ko po, naano kasi ako sa mga babaeng matanda na mahilig pa. Pag ganyan, pag nasa, okay pa mga 50. Pero pag nasa 60 na, tapos naging karelasyon mo, nakasama-sama mo, ay, lalo na kung si Tinta na, ay Diyos ko po, si Tinta, 80, 90, ala, dali na. Tingnan mo. 60, 70, 80, 90, pirang ano na lang, pirang taon na lang, oh. Mag-goodbye na. Tapos mahilig ka pa rin. Hindi yan ang kasiyahan. Ang kasiyahan, yung maging kasama mo ang iyong pamilya, ay yung mga anak, ay yung mga apo. Yan ang kasiyahan. Hindi yung kasiyahan lalaki. Hindi yan kasiyahan. Iyan ay kalibugan. Ang kasiyahan, uulitin ko, kasama mo yung mga pamilya mo, kapatid mo, magulang mo, yan, mga anak mo, mga apo mo, yan ang kasiyahan.
Oh, hindi yung kalibugan. Ay, total, mamamatay na ako, kaya magpalibog-libog na ako. Diyos ko po. Kahit ang Panginoon ng Hesus Kristo magagalit. Kaysa mapunta ka sa sa paraiso, mapunta ka sa impyerno. Paano? Eh, matanda na, mahilig pa. Ay, Diyos ko po. Kaya, hindi yan kasiyahan. Kaya ang yan. Yan. Okay guys, maraming salamat. Naano lang kasi ako doon sa napanood kong Rafi Tulfo in action. Napituhan ako. Dahil nahawa ako doon sa Lula. At Lula na, mahilig pa. Ay, Diyos ko po. 68 na. Mahilig pa sa 26, 27 ba yun? Diyos ko po, ano na yan? Ano na lang sasabihin ng mga, ay, Diyos ko po. Okay guys, maraming salamat. God bless everyone. Mga lola, huwag na kayo maghanap ng mga bata. Baka maubos ang pera nyo. Ibigay nyo na lang sa yung mga apo. Ay, Diyos ko po.